Mga mahal naming kapatid, atin pong alam at nababalitaan ang mga kalamidad na nangyayari sa mundo ito ngayon. Gayun din, ito po ay pinalala ng pandemya. Isang sakit na pumatay batay sa kasalukuyang statistika na ngayon ay 4,505,744 at patuloy pa na kumikitil ito ng buhay ng napakaraming mga tao. At dahil po sa kalamidad at maging sa pandemyang ito, ay nawasak ang kabuhayan ng mga tao. Gayun din, nawala ng hanap buhay, nawala ng tahanan, at napakaraming naghihirap sa mundo ngayon. Mayroon pang mga hindi na kumakain at namamatay lang ng gutom. Ngayon, tayo po ay mga Iglesia ni Cristo narito pa sa mundo. Kaya nakakaramay tayo sa nangyayari ito. Subalit kailangan ang mga Iglesia ni Cristo naghihintay sa biyayang kaligtasan ay alam niya. Alam niya at naunawaan kung ano ang dapat na gawin kapag dumarating sa atin ang mga suliranin, ang kalungkutan, ang mga ligalig at mga bagabag. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Magtatanong lang tayo at babasahin natin ang Biblia na mga salita ng Diyos sapagkat siyang magtuturo sa atin. Ano po ba ang dapat gawin ng mga hinirang ng Panginoon Diyos kapag nakakaranas ng kalungkutan at mga kabagabagan? Ito sagot ng Diyos na nakasulat dito po sa aklat na mga awit sa kanyang 43 at talatang 5, ganito sinasabi, "Bakit ka nalulungkot, o kaluluwa ko? Bakit labis na nagugulo ang aking loob? Ang pag-asa mo'y ilagak sa Diyos, pagkat siya'y pupurihin ko pa rin, aking tagapagligtas at aking Diyos." Ayon sa Biblia, ano po ang dapat gawin ng mga hinirang ng Diyos kapag sila'y nakakaranas ng kaligaligan, kalungkutan at kabagabagan? Ang sabi ng lingkod ng Diyos dito sa aklat ng mga awit, kinakailangan sa Diyos natin ilagak ang ating pag-asa, hindi sa kung sino-sino. Sa Diyos lang natin ilagak ang ating pag-asa at patuloy tayong magpuri sa Diyos. Pagka sinabing patuloy, walang tigil at walang humpay yung ating gagawing pagpupuri. Ano ba yung pagpupuri yung binabanggit dito? Na kinakailangan tuloy-tuloy. At ang sabi ng banal na kasulatan, inilalagak natin ang ating pag-asa sa ating Diyos. Ganito ang pahayag sa 89, mga talata 7, 15 hanggang 16, na aklat pa rin ng mga awit. "Sa pagtitipon man ng lahat ng banal, taglay nila'y takot at buong paggalang. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi." Ano po yung sinabi sa Biblia na patuloy na magpuri sa Diyos? Kaya sabi ng Biblia, yun po ang pagtitipon ng lahat ng mga banal. Tandaan natin na yung mga banal, yun po ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo.
Yan po tayo, mga Iglesia ni Cristo. Ano ang sabi ng Biblia? Mapalad tayo sapagkat tayo sumasamba sa Diyos. Tingnan ninyo ang Iglesia sa buong mundo. Sa mga nangyayari ngayon, hindi tumitigil sa pagsamba. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa pagsamba inaawitan natin ang Diyos. At sa pagsamba ay pinupuri, niluluwalhati natin ang kanyang pangalan. Ito katangian ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Ano man ang mangyari, na alam natin ang nangyayari, patuloy tayo sa masiglang pagsamba. Ngayon, sino ang halimbawa ng isang tunay na mananamba na anuman ang kanyang sinapit sa kanyang buhay, hindi tumigil sa pagsamba sa Diyos? Pakinggan natin ang aklat ng Job. At ganito sinasabi, sa 1:20 hanggang 22, ganito po ang pahayag. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatirapa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Sino po ang mabuting halimbawa, isang klasikal na halimbawa ng lingkod ng Diyos? Na patuloy na sumamba sa Diyos, nagpuri sa Diyos, sa kabila ng napakasaklap na pangyayari sa kanyang buhay. Malaking kapahamakan. Ito si Job. Alam kong kilala ng Iglesia ni Cristo si Job. Itong si Job, tinagnan na isang napakalaking kalamidad sa buhay. Biro ninyo, 1,000 baka ang ninakaw. Ano pa? 500 naman mga inahing asno, inakaw din. Gayon din, ninakaw ang 3,000 kabelyo. Kayamanan itong binabanggit ko sa panahon ni Job. At pagkatapos 7,000 tupa ang namatay. So mga tuwid, nawasak ang kabuhayan ni Job. Ano pa ang nangyari kay Job? Namatay din ang kanya 10 anak. At hindi lang yan. Maaari sabihin ninyo, yun lang po ba nangyari kay Job? Hindi. Biro mo nagkasakit itong si Job, nagkaroon ng bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang doon sa kanyang ulo, sa puyo ng kanyang ulo. Hindi makahiga. Sipin mo yan. Hindi makatayo. May bukol yung paa Hindi makahiga sapagkat ang katawan ay punong-puno ng bukol. Pero sa kabila nun, hindi niya sinisi ang Panginoon Diyos. At hindi siya tumigil sa pagsamba na kanyang pinahalagan sa kanyang buhay bilang lingkod ng Panginoon Diyos. At matatandaan pa natin, yung kanyang asawa ay hindi niya kakampi. Sabi niya, yung asawa ko gusto lang ang Diyos pagka mabuti ang kanya tinatanggap sa Diyos. Pero pagka hindi, ayaw na niya sa Diyos. Ayun. Hindi dapat ganon ang lingkod ng Diyos. Mahal lang ang Diyos at gusto lang ang Diyos dahil sa maaluan ng buhay niya. Baka hindi nagkakasakit, baka hindi naghihirap. Sabi ni Job dun sa kanyang asawa, ikaw ay stupido. Kasi sa English, na
Biblia, kung babasahin, you are a stupid woman. Bakit? Mabuti ka lang sa Diyos sapagkat siya nagbibigay sa iyo ng mabuti. Hindi tayo dapat na ganoon. Kaya sa Biblia, alam natin ang matinding pagabag, likalik, kalungkutan sa buhay. Nanadama, nasagupa ng lingkod ng Diyos na si Job. Ano ang aral na iniiwan sa atin? Ano man ang mangyari sa isang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi niya bibitiwan ang kanyang katungkulang sumamba sa Diyos. Kaya tama kapatid na Eduardo V. Manalo, sa dami-dami ng mga hindi dapat na gawin ng isang Iglesia ni Cristo, yung pinababayaan niya pagsamba, lalo-lalo na kung tumigil siya sa pagsamba. Ngayon, bakit sumasamba pa sa Diyos? At naglalagak pa ng tiwala sa Panginoon Diyos, gayong punong-puno na ng mga kabagabagan at ligalig sa buhay. May sakit pa. Ito po, ang banal na katwiran, babasahin natin ang aklat po ng mga awit, dito po sa 65, ganito sinasabi sa mga talatang 3 at 4, babasahin din natin ang banal na kasulatan. Pagkat yaong panalangin nila iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Kayong paman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal. Dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilala. Bakit ba tayo sumasamba, mga Iglesia ni Cristo, punong-puno na tayo ng suliranin at mga pagabag? Kaya sabi ng banal na kasulatan, dito anya sa templo, dito magagalak ang ating kaluluwa. Dito tayo makakatagpo ng kasiyahan, ng kapayapaan. At ang sabi ng banal na kasulatan, dito natin makakausap ang Diyos. Sabi sa pamamagitan ng ating pananalangin. Dito rin tayo diringgin ng Panginoon Diyos sa ating idadaing sa Kanya. Ay biro mo halaga ng Diyos sa ating buhay. Sa panahon ng ligalig, pagkabak, katatakutan, yung katatakutan, kung babasahin sa Biblia English, yun ang tinatawag na frightening, scary thing. Kaya nininervyos ang tao, kaya meron depression ang tao. May stress ang tao. Kaya ano sabi ng Panginoon Diyos? Dito sa templo, dumalangin ka sa akin, bibigyan kita ng kapayapaan. Dito magagalak ang iyong puso, lalo-lalo na kung ikaw ay nananalangin na dumaraing sa Panginoon. Kaya, malimit nating marinig na salamat sa Diyos, meron tayong pagsamba sa katatakbo, lalong-lalo na sa panahon ng ligalig at mga bagabag, mga suliranin. Sa gobyerno, wala kang maaaring lapitan ngayon na maaaring makatulong sa atin, kundi ang Diyos lamang. Ngayon, paano po nahahayag yung pagpapalang ganito na binanggit ng Diyos? Diringgit tayo sa ating mga kahilingan at ihinaraing sa Kanya. Paano nahahayag yun? 116 ang babasahin natin. Dito pa rin po sa aklat ng mga awit. Sa 3, 4, at 8, ganito sinasabi, nung ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, titigil muna ako. Maraming mga tao ngayon ang nasa bingit ng kamatayan. Dahil dito sa COVID.
Alam ba niyo yung COVID meron pa tinatawag na variants. Aba, nagbabagong anyo yung COVID-19 tinatawag. Naging Delta, di ba? Meron pa Lambda, meron pang Beta, at kung ano-ano pa. Hindi maapola ng tao ngayon niya. Sa Amerika po, hindi. Grabe po ngayon dito. Kung kayo nagiging abreast, sinusundan ninyo ang mga balita. Ngayon, nakabingit tayo, ang lahat ng tao, ang lahat ng uri ng tao sa kamatayan at nasa Biblia. Tutuloy ko lang. Kung ako ay tumatawag, ako'y kanyang dinirinig. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Nung ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pagsamba at masithing kalungkutan, katakutan. Sa ganoong kalagayan si Yahweh ang tinawag ko at ako'y nagsumango na iligtas niya ako. Ayon sa Biblia, mga kapatid, ano po ang kahayagan ng pagpapala ng Panginoon Diyos sa atin sa panahon na tayo ay sumasamba? Aba, madadaingan natin ng Panginoon Diyos. Meron ba tayong katakutan? Nakatatakot at nakanenervyos ito sapagkat wala namang pinipili yung sakit na ito na tinatawag ng pandemya ngayon. Hindi tumitigil, di ba? Ano pa sabi ng banal na kasulatan? Lahat ng tao'y nasa bingit at yan ang kamatayan. Pero alam niyo, sabi ng Diyos, itutuloy ko. Ako'y kanyang iniligtas ako ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahirap. Ayon sa Biblia, sino lang ang maaaring magligtas at iniligtas na tayo. Ang Diyos lamang ang maaaring magligtas. Sa kalungkutan, sabi ng Biblia, papahirin ang ating luha. Dito pala ay may pagpapala na tayo maaasahan sa Panginoon Diyos ayon sa Biblia. Itong ating binasa ay ang lingkod ng Diyos na si Haring David. Huwag natin kalimutan. Mantakin ninyo, isang hari ito, makapangyarihan. Hindi lang basta hari ito. Makapangyarihan ang hari ito. Ang impluensya at kapangyarihan ito, hindi mo maaaring tawaran. Pero ano sabi niya? Nakagigit din ako sa kamatayan. Marami rin siya anyang mga kaaway. Ano pa sabi niya? Nagsumango ako sa Panginoon. Nanghahawak pa rin ang hari ito sa Diyos. Lalo na nga tayo. Hindi naman tayo hari. Maaari sabihin natin na tayo mga taong walang kabuluhan. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon Diyos, sa akin ka manangat, sa akin mo ilagak ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa. Tutulungan na tayo at ang Iglesia ni Cristo sa huling araw na ito ay tinulungan na at patuloy pa rin tutulungan at iniligtas ng Diyos. Subalit, sino sumasamba sa atin ang makaasa sa pagliligtas? Pagpapala ng Panginoon Diyos. Pag sinabing pagliligtas, maging sa karamdamang napakabagsik at sa karamdaman natin ngayon, siya lang maaaring magpagaling. Siya lang maaaring magligtas. Saan pa tayo iniligtas ng Diyos? Yan sa kahirapan ngayon, kagutom. Pero maraming mga tao ngayon na wala ng hanap buhay. Wala yung tahanan.
Pati po ba sa Amerika yan, kung kayo po ay patuloy na nagbabasa o kaya nanonood sa telebisyon ng mga ulat o mga report, mga balita sa Amerika, napakalaki ng sakit ng ulo ng presidente. Bakit? Ini-evict, pinapaalis sa tahanan ang mga tao, napakaraming mga tao dahil sa hindi nakababayad ng kanilang mga renta. Ay sa tutuloy yung sa akala ninyo. At yan bilyon. Pero ang Iglesia ni Cristo, wala tayong balitang ganyan. Natupad yung sinabi ng banal na kasulatan, sa ganoong kalagayan, ang Diyos ang ating tinawag, nagsumamo tayo sa Kanya at iniligtas niya tayo. Sino sa atin naman kaya mananatili sa pagpapalang ito? Yan ang tanong natin na tayo sumasamba. Ito po ang pahayag sa 19 na aklat po ng mga awit 19, 1 hanggang 3. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautosan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid. Namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Sino sa ating mga sumasamba na mga Iglesia ni Cristo ang makaaasa sa pagpapala at pagliligtas ng Panginoon Diyos? Sinabi ng Panginoon Diyos, yun anyang malinis ang pamumuhay. Matuwid niya ang gawain. At ang sabi rin ng Diyos, yun anyang sumusunod sa kanyang kautosan. Di ba napakaliwanag ng mga salita ng Diyos nito? Kasi kung minsan, sabi ng kapatid, bakit puro na lang po pagsunod ang naririnig ko sa panahon ng mga pagsamba? Ano gusto mong marinig? Pagsuway. Yung tutulong sa iyo, sinasabi sa iyo na maging masunurin ka. Di ba ito ang napakalaking problema ng mundo? Kahit may reliyon ng mga tao, ayaw sumunod. Lalo-lalo na nga sa Amerika. Ano ang tinatawag na kultura o ano ang kanilang tradisyon dito? Ay freedom man yan. Malaya tao. Sa ano malaya? Sa kung ano ang gusto niyang gawin ng sino man. Napakalaki ng diferensya. Napakalaking paglabag sa mga salita ng Diyos ang nagaganap. Pero sabi ng Diyos, yung kanyang mga lingkod, masunurin niyo. Marinig ko pong marinig yung masunurin. Marinig mo yun, paulit-ulit. Bakit? Sapagkat yun ang gusto ng Diyos na maghari sa buhay ng kanyang mga hinirang. Masunurin. At sabi rin ng Diyos, malinis ang pamumuhay. Hindi tayo nabubuhay na katulad ng taga-sanlibutan. Bakit? Lingkod tayo ng Diyos Hindi naman tayo para sa mundong ito, kundi para doon sa bayang banal na inilalaan ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya di ba sinabi rin ng kapatid na Eduardo K. Manalo na puspusan niya yung pagbabagong buhay. Bakit panay-panay yung payo sa ating magbagong buhay? Kasi gusto ng Diyos na iligtas tayo. Ang mga maliligtas, mga matuwid. Sapagkat ang sabi, ang liko, hindi matuwid yun. Hindi niya yung papasok kailanman sa kaharian ng langit. Isipin mo, Iglesia ka ni Cristo,
hindi ka nagbabagong buhay, magugulat ka na lang sa araw ng paghukom, hindi pala ako papunta sa langit. Hindi pala ako maliligtas. Bakit? Titindigan ng Diyos ang kanyang sinabi, ang liko hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong pinapayuhan, magbagong buhay, maging matuwid ang ating pamumuhay. Narinig natin sumunod sa Diyos, sa kanyang mga kautosan. Ang tanong natin, paano yung pagsunod na yun? Ganun na lang ba yun? Tingin natin, sa aklat pa rin ito ng mga awit, sa 119, babasahin natin sa 129 ang sagot ng banal na kasulatan. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Paano natin susundin ang mga kautusan ng Panginoon Diyos? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, buong puso, hindi pabaga, hindi makasunod lang. Ay, pinakamalaking depression yan hindi mo sinusunod. Napakinggan mo, hindi mo naman sinunod. Paano ko ililigtas ng Diyos, no? Imbis na bigyan mo ng kapurihan ng Diyos, ginagalit mo siya. Matutuwa ba ang Diyos na hindi ka sumusunod? Sabi ng Panginoon Diyos, kung susunod ka, buong puso. Ano ba yung ating susundin? Sabi ng Panginoon Diyos, yung aking mga kautusan. Kaya maya, marinig natin ang mga kautusan ng Panginoon Diyos. Bakit may pagsamba? Ituturo yung kautusan ng Diyos. Kaya malimit natin marinig ang tanong at ayaw kong baguhin ang utos ng Diyos. Alin yung hindi natin dapat na pabayaan? Sagot kayo. Hindi inimbento ng pamamahala yun. Utos ng Diyos yun. Yung bang pagbibigay o paghandog ng abuloy, utos din po ba ng Diyos yun? Sa tuwing tayo sasamba, tayo ay nag-aabuloy sapagkat sinusunod natin ang kautusan ng Diyos. Buong puso. Pagka buong puso, hindi maaaring gawin yun ng ano pa ba yung inyabuloy natin. Para kang nagbigay ng abuloy sa pulubi, bakit ganun ang trato mo sa Diyos? Di ba? Baka hindi natin napapasin yung ito na lang para sa Diyos. Sipin mo yun. Paano bibigyan ng kapurihan ng Diyos ng gano'n? Kaya ang buong puso, inihanda mo yung handog mo. Kitang-kita ng Diyos yun. Kaya sabi nga nito, si Job, ang Diyos ang nagbigay di siya rin ang maaaring kumuha uli. Isipin mo. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng abuloy natin sa ayaw natin sa gusto Diba? Pinakakain niya tayo araw-araw. Ibinibigay ang ating kailangan. Ano ba ang kailangan ng isang iglesia ng Kristo sa Diyos na hindi ibinigay ng Diyos? Tapos pagdating ng abuloy, masama pakiramdam. Hindi dapat yun. Hindi tayo pagpapalain ng gano'n. Bakit? Hindi nasisiyahan ng Diyos sa iyo paano po yung ating pamamahagi ng pananampalataya? Utos din po ba ng Diyos yun? Sagot tayo. Sabi ng Diyos, gusto ko, marami ang maligtas. Malaman nila katotohanan, Iglesia ni Cristo lang ang maligtas. Sa ayaw at sa gusto ng tao. Yun ang katotohanan. Ibahagi natin yun sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Yung pagbabagong buhay, yun din ang isa sa temang pinag-aaralan natin.
matuwid ang pamumuhay, mahalin natin ang mga kapatid. Bakit natin aawayin yung mga kasama natin sa langit? Hindi dapat. Kaya meron drive dito sa ating distrito sa pagbubunga, 6 sa bawat sambayan. Madali lang yun kung sumasampalataya. Yung Pangulo ng sambayan at pati na yung mga anak. Matutupad yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kautosan niya yun eh. Ngayon, ayon din sa Biblia, ano-anong pagpapala ng Diyos sa buhay pa lamang na ito. Ang maaasahan natin kung tayo masunurin. Bakit natin ginamit yung salitang masunurin? Iba kasi yung masunurin sa sumusunod lang. Nakikisama lang. Si Jesus masunurin. Basta kautosan ng Panginoon Diyos, walang question, susundin niya yun. Kahit na ikamatay niya at ginawa niya. Ngayon, ayon sa Biblia, ano-ano yung mga pagpapalang yun na ipagkakalob sa atin ng Panginoon Diyos? 121, 7 hanggang 8, ganito sinasabi, sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat, saan man naroroon, ikay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Ano yung mga biyayang ipinangangako ng Diyos sa atin? Sabi sa panganib, ulit-ulit. Alam ba ninyo yung panganib mo? Kahit saan ka sumuot, mapanganib. Yun lang magmaneho ka ng sasakyan. Mapanganib yun. Kung di tayo liligtas ng Diyos, isipin na lang ninyo. At ang Diyos din niya ang siyang sa ating mag-iingat. Saan? Saan man na tayo naroon, iingatan tayo, di tayo maano, kahit na kailanman. Kung anong salita nito, ministro lang, huwag mong tanggapin. Lakuan tayo. Pero sino ang ating narinig? Binasa lang ng ministro, ang Diyos. Yun ang makapangyarihan, makagagawa ng ating narinig na pagliligtas at pag-iingat sa atin. Yung ating mga anak, ituro natin yun. Sino maaaring magligtas sa iyo, anak? Sino maaaring magbigay sa iyo ng pagpapalang mga biyaya? Sino mag-iingat sa iyo sa panganib? Hindi ako. Ang Diyos lang makagagawa no. Kaya, batay din sa banal na kasulatan, papaano pakikinabangan yung ating pagsangka. Lalo-lalo na nga tayo sumasagupa sa napakaraming suliranin at mga bagabag at maging sa kawalan ng pag-asa. Lalo-lalo na sa mapanganib na mundong ito. Narito ang pahayag na mga huling talata ng ating babasahin. 142, 1 hanggang 5. Ako ay humingi ng tulong sa Diyos. Ako ay dumaing sa Kanya. Lumuhog ang aking dinalay lahat kong hinaing. At ang sinabi ko yung pawang suliranin nang ako ay halos wala ng pag-asa at dapat kong gawin nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway sa aking paligid na ako'y lumingon. Wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na makapagsasanggalang. Ni magmamalasakit na kahit sino man. Ako ay bumibig kay Yahweh, dumaing sa tagapagligtas. Ako'y dumalangin pagkat siya lamang ang lunas sa akin. Ayon sa Biblia, paano makikinabangan ang ating pagsamba, lalo-lalo na tayo maraming suliranin sa buhay, lalo-lalo na tayo ay tumaraan sa napakaraming ligalig at bagabag, napakalungkot na daigdig na ito, may karamdaman pang iba sa atin.
Naulit-ulit yung binanggit ng lingkod ng Diyos na si David. Kaya sa kanyang pagtatanong, sino tayo? Sino ang ating hihinga ng tulong kundi ang Diyos lamang? At ang sabi, dinala ko sa kanya ang aking mga hinaing. Bawat isa sa atin may hinaing. Dumaraing. Napakahirap. Ang mabuhay sa daigdig nito, alam natin. Nawawalan din tayo ng pag-asa. Minsan, hindi na natin alam ang ating gagawin. Alam natin sa paligid-ligid, saan man tayo lumingon, papanganib. Ano pa? Ang sabi sa banal na kasulatan, sa atin lamang tayo, sa Diyos lamang na ating tagapagligtas, tayo maaaring tumayo at manalangin. Na ang Diyos naman na yun, siya lamang ang tanging lunas sa ating suliranin. Salamat at mayroon tayong Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng ating narinig, mga salita ng Diyos. Ito ang ating pag-asa. Ilagak natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Pagkatapos ng pagsambang ito, haharap tayong muli sa ating suliranin, sa ating bagabag. Sa isang masaklap na kalagayan, hirap na hirap sa buhay nito. Sa karamdaman na ating tinitiis. Haharap tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Subalit ang sabi ng Biblia, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil sa ang Diyos ng lunas sa lahat ng ating bagabag at suliranin. Huwag tayong titigil. Makikinig din ang Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon Diyos, maghintay ka lang sa tamang panahon. Kakaloob niya. Hindi natin dapat na madaliin ng Panginoon. Alam niya kung kailan niya tayo sasagipin, kailan niya tayo tutulungan. Ang mga magulang, maging ating pangalan. Dalangin lang natin sa Diyos na anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, magiging tapat tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya, sa hirap, maging sa ginhawa, maging dumaan tayo sa mga panganib. Hindi natin alam, sabi nga ng namamahalang pagpalatan na pagkatapos ng pandemya ito o baka hindi pa natatapos ay araw na ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sana makasama tayong lahat na marami rin naman mga tiniis sa buhay. Nagtapat tayo ang naman ang nangyari. Inakulman ang iba sa atin ng mga magulang, mga mahal natin sa buhay. Naghirap man. Ay namalagi sa katapatan, sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos. Dumalangin tayo sa Diyos, mga kapatid. Tayo lahat ay